Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Pagpalang araw sa ating lahat. Ngayon magbibigay lang tayo ng latest update natin dito sa napanood natin kay Gabay sa Kalusugan kay Dr. Gary C. Kung saan nga ay pinost niya talaga sa kanyang Facebook page at sinabi niya dito nga itong si Pangulong Bongbong Marcos ay malala na ang kalagayan dahil sa namamanas na ito, namamaga na ang kanyang mukha. Ayon pa nga dito, sabi niya ay more than 30 years na akong doktor at pag makita ko ang pasyente more or less, masasabi ko kung may something wrong o may health concern, dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. Ito guys, ito yung post niya. Kita nyo ba? O ayan, di ba? Ayan yung post ni Dr. Gary C. At hindi natin guys masasabi na ito ay fake news kasi nga alam naman natin na once na mag-post ka ng fake news ay syempre meron na silang ngayong pinapatupad na batas at pinapatawag kanila doon sa Kongreso. At dito ay sinabi pa nga nitong si Dr. Z na hindi po ito edited or fake photo yan. Ito po yung video just today. Hinihingal, manas ang muka, may skin discoloration, anti-eye, bad physical sign. O, diba? Ito yung post nga nitong si, o follow up comment niya ni Dr. C. Kasi nga, syempre, marami naman magsasabi niya na fake news na naman o kung gumagawa na naman sila ng mga fake news para masiraan yung Pangulong Marcos. Pero hindi naman siguro magpo-post ng ganito nga itong si Dr. Gary Z. At ayon nga sa kanya, 'di ba, hindi daw ito fake news. Kuha daw ito sa video just today, March 28, 2025 kahapon. Kaya sabi niya pa dito, friends, please do not wish ill on others. Let all have sense of compassion and empathy no matter how bad you perceive a person is. Kasi nga maraming mga hindi magandang komento yung mga netizen natin dito sa kay Pangulong Marcos. Katulad na lang dito, sabi nga ng isang nag-comment na maganda yung bigla na lang, 'di ba? Di na kailangan ng concern na presidente, di nga siya concern sa mamamayan, o 'di ba? At dito ay may nagsabi din na sakam lang po 'yan, Doc. Nothing to worry po. 'Di ba? Maraming mga sari-sari, samot-sari talaga yung mga komento ng mga netizen. Sabi niya nga 'di ba, meron ding sama dito na para po siyang tumanda at tumaba sa peak niya po, Dr. Gary. Sabi niya nga rin, hirap sa paghinga, may tubig sa baga. Yun daw yung mga iba't ibang opinyon ng ating mga netizen tungkol nga dito sa kay Pangulong Marcos. At dito meron din nag-comment na sabi niya nga, yes po Doc, mukhang pagod na pagod siya Doc. Sobrang sipag kasi Doc, sa lahat ng presidente siya yung pinakamasipag. Wala pong tatalo sa kasipagan niya kaya siya nagkaganyan. Kasi nahihirapan siya at malaki ng problema niya kung papaano utuin ang taong bayan at papaano pabagsakin ang mga Duterte. Kawawa naman siya, Dok. Parang katawanan niya ang bumagsak, o 'di ba? Yung iba dito, ang pangit din ng comment pero hindi na natin siya ano, sabi meron lang dito na ipa-drug test lang po katapat niyan, Dok. No need medical check-up. 'Di ba? Meron din dito nagsasabi na huwag ka na po mag-suggest, Doc. Baka pati ikaw kakasuhan nila. Di sila tumatagap ng suggestion. Kasi nga guys, alam naman natin na marami na nga ngayong mga vlogger, na mga didis vlogger na pinatawag nga doon sa TRICOM at kini-question sila. At ito yung sinabi nga ng isang comment na wag ka nang mag-suggest kasi nga hindi sila daw na tumatanggap ng suggestion. Kasi alam naman natin, kung nanonood tayo ng TRICOM dyan sa kamera,
'pag meron silang mga pinapatawag diyan ay hindi kanila pinapakinggan. Yes or no lang ang dapat mong isasagot. Kaya tama lang naman yung isang nag-comment na yon, kaya yon ang nirereklamo ng iba nga kasi nga hindi sila binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ng kanilang side. Kasi nga pinapagalitan sila, parang sinisinda kanila para hindi ka na sasagot pa ng mahaba or mag-explain ng iyong sarili. Kaya nga maraming nagagalit sa TRICOM, 'di ba? Kasi hindi nila binibigyan ng chance yung mga tao diyan na pinapatawag nila para nga mag-explain ng sarili nila, o 'di ba? Dito meron naagnas na yung mukha parang matanda pa kay Diggs. Oh, 'di ba? Kasama po ba dapat yung hair hindi, wag na yan natin. May inflammation po si kuya, pa-check up ka kuya. Hindi nga normal ang physical appearance niya, doc. Napansin ko din yan. Kaya sabi ko sa sarili ko, baka may sakit si President Marcos. O, 'di ba? Sabi niya pa nga, isama sa general check up ang drug test. Hindi talaga natin maiwasan na gayon ang iko-comment ng mga netizen kasi nga usap-usapan nga 'di ba yung pagsisinghot nila. Nila daw, oh 'di ba? Nila kasi hindi naman natin na-prove o hindi naman natin nakita talaga ng eye to eye natin. Kasi nga nanonood lang tayo sa mga balibalita at yung mga sinasabi lang nila na yun nga sumisinghot sila. Pero gaya yung mga comment ngayon ng mga netizen natin ay ganyan. At dito meron pa nagsabi na anyari sa kanya bakit parang biglang tumanda. Siguro naman itong si President Marcos ay stress siya at pagod kasi nga siyempre nakikita natin na sumasama din siya sa pangangampanya ng kanyang mga kinakampanyang mga kandidato. Siyempre napakapagod din sa paglalakbay o kahit gabi andun pa rin siya sumusuporta, ipinagpalaban niya yung mga kandidato niya doon. Oh. Sabi nga ng isa dito ay, seryoso po ba ito, Doc? Parang may something nga po, 'di ba? Sobrang stress na siya. Hindi na ata siya nakakatulog ng maayos, ibalik na lang siya kasi si PRRD para matapos na. Pero hindi pa naman natin alam kung ano yung sasabihin nga or ipapaliwanag o isasagot nitong si Manang Claire ng Yusik natin dahil sigurado na nakarating na sa kanila yung mga balitang ito. At siyempre dito ay marami talagang mga komento na 'di ba? Meron din nagsabi na oh, same fate talaga sila ng father niya. May isang physics nagbabala psychic nagbabala na rin regarding sa health niya kung hindi siya aagapan baka lumala, o 'di ba? 'Yun ang mga sabi, mga sari-saring mga komento ng mga netizen dito. O 'di ba, kaya hintayin na lang natin kung ano na naman ang sasabihin nga ni Yosik Manangkler sa ganitong issue at hihintayin natin kung ano nga ba ang tugon ng Malacanang. Baka pabuluan na naman nila ito or sasabihin na naman nilang fake news na naman ang kumakalat sa social media. Pero ito nga na si Dr. Z ay hindi naman siya magpo-post ng gano'n kasi ayon sa kanya nga ay hindi edited yung kanyang ipo-post at siyempre hindi niya ilalagay yung pangalan niya doon at yung katungkulan niya kung magpo-post lamang siya ng fake news kasi alam niya 'pag nagpo-post ka ng fake news lalong-lalo na dito sa presidente natin ng bansa ay baka malagay nga sa alanganin ang kanyang trabaho at saka yung pangalan niya. Kaya sabi niya nga dito ay hindi edited yung picture na yan at kuha niya nga sa video nung March 28 which is kahapon lamang. O, 'di ba? Kaya 'yun lang guys, hintayin na natin kung ano na naman ang isasagot ng Yusek nating na si Manang Claire sa issue nga ito ni Pangulong Marcos.